Hi, ni hao everyone! For today's video, samahan niyo naman kami na pumunta sa may shabu-shabu na malapit sa may Sheraton Chupay. Mas malaki nga yung branch na to kaysa yung nandun sa may malapit sa may RT Mart na ngayon PX Mart na. So, sa mismong birthday ng asawa ko, pareho kaming may pasok. Kaya sabi ko sa kanya, bakit hindi na lang kami kumain sa may shabu-shabu na pinagkakainan din naman namin dati. Alam nyo ba, as an OFW, yung mga gantong event sa buhay namin, minsan nagiging ordinaryong araw na lang. Depende na lang sa yan kung paano ka mag-effort para naman makapag-celebrate ka pa rin, lalo na ang birthday. May kamahalan nga dito sa kakainan namin, pero pagbigyan nyo na kami, isang beses lang naman mag-celebrate ng birthday sa isang taon. Sa mga gusto nga din kumain dito, huwag kayong pupunta dito kapag holiday dito sa Taiwan kasi mahal na nga yung bayad dito kapag ganito na regular day. Tapos kapag holiday, mas mahal yung singil nila dahil meron siyang additional fee. Yung mga ganitong kainan dito sa Taiwan, sulit naman yung presyo, lalo kapag malakas din kayo kumain tulad namin. Kasi kung hindi naman kayo ganun kalakas kumain, yung mga takaw tingin lang, parang hindi worth it yung presyo na babayaran nyo kung hindi rin kayo makakakain ng marami. Dito pala sa shabu-shabu, isi-serve lang nila yung soup base ninyo and then bahala na kayong kumuha kung ano ang ilalagay ninyo sa hotpot ninyo. Marami naman kayong pagpipilian, may mga gulay sila, may mga isda, may mga karne, at meron din kayong mga cooked foods na ready to eat na pwedeng makuha doon sa may counter nila. Marami din kayong choices ng desserts dito kasi meron din silang mga ice cream, mga egg tart, mga slice cakes, may mga cheesecake, at marami pang iba. Ganon din sa drinks, marami din kayong choices ng drinks, merong hot at saka cold beverage. Meron din silang alak dito pero syempre kung magdadrive kayo, kung meron kayong dalang mga motor or sasakyan, parang hindi advisable na uminom ng alak kung wala kayong kasalitan na magmaneho. Kasi sa case namin ng asawa ko, kung gusto niya naman uminom, pwede naman. Basta hindi ako iinom para ako ang magdadrive. Kasi meron naman din akong lisensya. Meron din pala silang snow crab dito and kanina tinawag namin yung staff kasi nga mag-a-add kami ng snow crab pero akala ko kasi pwedeng isang tao lang pero hindi daw pwede. Kailangan dalawa kaming mag-a-additional. 299 yun plus 10% pa na tax or service fee ata yun. Basta may 10%. So, kailangan dalawa kaming mag-a-additional. Kaya, mas lalong napamahal. Pero, for experience lang naman yung snow crab. Na-serve na nga din nila yung snow crab dito. Yung plato dun sa dulo, yun yung snow crab. Bali, unlimited din yan. Ang sabi sa amin nung staff kanina, kapag maubos daw namin yan at gusto pa naming tatawag lang daw kami sa kanila para bigyan ulit kami ng another plate. So, akala namin yung additional na bayad sa snow crab, parang tigisa kaming plate. Hindi pala, ano lang siya, isang plate lang. Pero madami naman yung laman nung isang plate. Nung naubos nga namin yung unang sinerve nila na snow crab, tinawag pa ulit namin yung staff, nag-order pa kami at binigyan pa ulit kami ng isa pang plato na punong-puno nung legs nung snow crab. Tapos, pagtingin namin sa oras, kasi 120 minutes or 2 hours ang limit sa kainan na ganito. Mostly, ganun ang time limit, 2 hours or 120 minutes. Parang sabi ko sa asawa ko, ilang minutes na lang tapos na yung 2 hours pero hindi pa namin nauubos yung pangalawang plato ng snow crab. Alam nyo, akala namin paalisin kami ng mga staff kasi nga parang lalagpas kami or lumagpas na kami dun sa oras namin. Pero hindi pa kasi siguro weekdays, wala din naman masyadong customer, madaming bakanting lamesa. Tapos isa pa, hindi pa namin ubos yung kinakain namin. Kaya siguro hinayaan na lang nila kami. Pero hindi ko lang alam kung sakaling
tama ng weekends tapos marami silang customer, kung nagpapaalis ba sila ng customer sa mga ganyan kapag tapos na ang oras ninyo, yung 2 hours na binigay sa inyo. Nagbaon pa nga ako ng sinigang mix dahil yung mga soup base naman sa mga shabu-shabu na ganito, madalas wala namang lasa. Kaya kapag nakain kami sa ganito, nagdadala ako minsan kapag naalala ko ng sinigang mix para naman may lasa yung soup base tapos pangtanggal umay na din. Sa mga kapwa namin OFW na makakapanood nito, treat yourself. Huwag niyong pagdamutan yung sarili ninyo sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagkain. Kasi, syempre, nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin. I-treat mo naman yung sarili mo kahit paminsan-minsan para naman may reward ka sa pagpupuyat mo, sa pagod mo, sa mga oras na hindi mo kapiling yung pamilya mo at nagsasakripisyo ka magtrabaho dito sa ibang bansa. So, ayun lang. Sana be good to yourself para rin sa ikabubuti mo. Alam nyo ba, nung wala pa dito yung asawa ko sa Taiwan, nung hindi ko pa siya napapasunod, malaking bagay na sa akin yung 250 NT na ipangkakain ko sa isang meal lang. Kaya, ang ginol ko talaga dito is yung mapasunod yung asawa ko dito sa Taiwan para dalawa na kaming magtrabaho. Tapos, yung mga nakainan ko dati is matatry niya din. Ngayon, nasusubukan niya na kasi magkasama na kami dito sa Taiwan. Ang next naman na goal namin is mapapasyal namin yung mga anak namin dito para madala din namin sila sa mga kinakainan namin dito sa Taiwan at ma-experience din nila. So, ayun lang. Thank you for watching. See you on my next video. 谢谢你。